Part 1 na din of the story. Ako si Enrique, isang engineer na nagtatrabaho sa UAE. Sa bawat araw na lumilipas, ang init ng disyerto ay tila isang alon ng pangungulila na humuhugot sa akin palayo sa aking pamilya sa Pilipinas. Sa hirap ng buhay dito, natutunan kong magtiis, magpursige, at higit sa lahat, magtago ng katotohanan. Ang aking asawa, si Lorna, ay palaging nagtatanong sa akin tungkol sa perang ipinapadala ko. Sa tuwing nag-uusap kami sa telepono, nararamdaman ko ang kanyang pag-aalala. Kailangan natin ng dagdag na pera para sa pag-aaral ng mga bata, wika niya minsan. Ngunit sa likod ng kanyang boses, naroon ang hindi niya sinasabing tanong. Bakit laging sapat lang ang perang ipinapadala ko? Hindi niya alam, may lihim akong itinatago. Hindi ko ipinapadala ang buong sahod ko. Sa halip, may parte nito na inililigaw ko, itinatago sa isang lihim na account. Anong dahilan ko? Marahil, ito ay dulot ng takot na baka bigla akong mawalan ng trabaho at wala kaming matatakbuhan. Ngunit may mas malalim na dahilan. Isang dahilan na bumabagabag sa akin tuwing gabi. Isang gabi, habang nakaupo ako sa aking munting apartment, tinatanaw ang mga bituin sa langit ng Abu Dhabi. May kumakatok sa aking pinto. Isa ito sa aking mga kasamahan, si Raj, na palaging may ngiti sa labi. Enrique, samahan mo kami sa labas. Magdiwang tayo, wika niya. Ngunit hindi ko magawang ngumiti. Ang bigat ng aking iniisip ay hindi basta-basta na itataboy ng alak o kasiyahan. Lumipas ang ilang araw, patuloy akong namuhay sa ilalim ng anino ng aking lihim. Sa tuwing sasapit ang araw ng pagpapadala ng remittance, may kaba sa aking dibdib. Ang proseso ay parang isang ritual na hindi ko maiiwasan. Kung may makaalam, malaki ang magiging gulo. Paano ko ipapaliwanag sa kanilang nakaraang taon ko na itong ginagawa? Isang umaga, habang nag-aayos ako ng aking gamit para sa trabaho, tumunog ang aking telepono. Isang tawag mula sa Pilipinas. Si Lorna. Enrique, may problema tayo, ang sabi niya, puno ng pag-aalala. May mga transaksyon sa bank account natin na hindi ko maintindihan. Biglang bumilis ang tibok ng aking puso. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ang mga iyon. Mabilis kong tinapos ang tawag. Ngunit ang mga salitang sinabi niya ay patuloy na umalingaw-ngaw sa aking isipan. Sa aking pagpunta sa trabaho, naramdaman kong parang tinik ang bawat hakbang. Ang bawat tunog ng telepono ay tila naghuhudyat ng panganib. Pagdating ko sa opisina, may isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang email mula sa bangko. Hindi ko inaasahan ang laman nito. Sa loob ng email, may isang abiso tungkol sa aking lihim na account. May nagtanong tungkol dito. At hindi ko alam kung sino. Ang pag-aalala ko ay nagiging takot. Sino ang pwedeng makaalam? Paano kung malaman ng aking pamilya? Ang pinakatakot ko ay baka ito ang simula ng pag-unravel ng lahat ng aking itinagong katotohanan. At sa gitna ng lahat ng ito, isang pangalan ang lumitaw sa email. Isang pangalan na hindi ko inaasahan. Ang pangalan ni Lorna. Sa bawat segundo ng aking pamumuhay sa dayuhang lupa, ang tunog ng mga makina sa construction site ay tila naging musika ng aking pagkatao. Isang melodiya ng pag-asa at sakripisyo. Ang mga araw ay nagiging linggo at ang mga linggo ay nagiging buwan. Sa likod ng aking isip, palaging nandoon ang pangamba. Paano kung malaman ng aking pamilya ang totoo? Paano kung ang lihim ko ay hindi na manatiling lihim? Ang aking trabaho bilang engineer sa UAE ay hindi lang basta propesyon. Ito ang aking paraan para makapagpadala ng remittance sa aking pamilya sa Pilipinas. Ngunit sa bawat padala, may nakatagong kasinungalingan. Ang halaga ng remittance na ipinararatingon ko sa kanila ay mas mataas kaysa sa aking tunay na kinikita. Ang kaibahan ay mula sa mga extra job na aking kinukuha.
mga proyekto na kadalasang iligal at puno ng peligro. Isang gabi habang ako'y nag-iisa sa aking maliit na silid, natanggap ko ang isang tawag mula kay nanay. Ang kanyang tinig ay puno ng saya at pasasalamat. "Anak, salamat sa padala mo. Malapit na naming matapos ang bahay," sabi niya. Ang bawat salitang lumabas sa kanyang bibig ay parang palaso na tumatama sa aking puso. Ang saya niya ay halong kasinungalingan na aking itinatago. Sa gitna ng aming pag-uusap, bigla kong narinig ang ingay sa labas ng aking apartment. Naroon ang mga pulis at may tinatanong sa isa sa mga kapitbahay. Ang aking dibdib ay pumintig ng mabilis. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko mapigil ang pag-iisip na baka ako'y natiktikan na. Ang pag-uusap namin ni nanay ay naputol ng bigla dahil sa pagkatok sa aking pinto. Sa pagdilat ng pinto, bumungad sa akin ang aking kaibigan na si Ahmad. "Kailangan mo na yatang itigil ang mga ginagawa mo, kaibigan," sabi niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Si Ahmad ay isa sa mga tao na nakakaalam ng tunay kong kalagayan. Siya ang aking naging katuwang sa mga extra job, mga trabaho na madalas sa ilalim ng mesa. May balita na ang mga pulis tungkol sa mga ilegal na proyekto. May mga hinuli na, dagdag pa niya. Ang kanyang mga salita ay nagsisilbing babala na hindi ko na pwedeng ipagpatuloy pa ang aking ginagawa. Subalit, paano ko ipapaliwanag sa aking pamilya ang tunay kong kinikita? Paano ko sasabihin sa kanila na ang kanilang inaasahang pera ay hindi na darating tulad ng dati? Ang mga tanong na ito ay naglaro sa aking isipan habang kami ni Ahmad ay nag-usap. Nagpasya kaming itigil na ang lahat. "Kailangan mo nang magpakatatag, kaibigan. Hindi mo na pwedeng itago ito," sabi ni Ahmad bago umalis. Ang kanyang mga salita ay nag-iwan ng malalim na marka sa aking konsensya. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na ako nakatulog ng maayos. Ang takot na baka mahuli ay nagsimulang sumiksik sa aking bawat panaginip, paulit-ulit na gumugulo sa akin. Sa bawat pagising ko, ang aking dibdib ay puno ng kaba. Sa gitna ng lahat ng ito, isang email ang dumating mula sa aking bank account. Isang transaksyon na hindi ko inaasahan. Isang malaking halaga ng pera ang pumasok. Ang email ay nagmula sa isang hindi kilalang sender. At ang mensahe ay simple, ngunit nakakabahala. "Para sa iyong katahimikan." Hindi ko alam kung ito ba ay patibong o isang regalo mula sa isang hindi inaasahang kaibigan. Ngunit sa kabila ng duda, ang halaga ay sapat para makapagpatuloy ako ng ilang buwan na padala sa aking pamilya. Sa likod ng aking isip, may bumubulong na babala. Sino ang nagpadala ng pera? Ano ang kapalit nito? Ang mga tanong na ito ay naging multo na hindi ko matakasan. Sa huli, nagpasya akong itago ang email. Subalit ang mga pangyayari ay nag-iwan sa akin ng malaking tanong. Paano ko matatakasan ang aking sarili? Sa kabila ng lahat ng aking ginawa, ang lihim ay tila hindi na mawawala sa aking mga balikat. Ngunit sa aking pag-iwas, hindi ko na malayan na may isang mata na patuloy na nagmamasid. Ang mata ng isang taong mas malalim pa ang alam kaysa sa inaakala ko. At sa paglipas ng mga araw, natuklasan ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Ang pera ay may kaugnayan sa isang mas malaking plano na hindi ko kailanman naisip. Sa pagdating ng bagong email, ang mensahe ay mas malinaw. "Alam namin ang iyong lihim. Ipagpatuloy mo o ang iyong pamilya ang magdurusa." Ang mga salitang ito ay tila yelo na bumalot sa aking kaluluwa. Nagiiwan ng tanong na walang kasagutan. Sino ang nasa likod ng lihim na ito? At paano ko maiiwasan ang kapahamakan na tila nagbabadya sa akin at sa mga mahal ko? Sa aking pagbabalik sa apartment matapos ang mahaba at nakakapagod na araw sa trabaho,
Bumungad sa akin ang mga larawan ng aking pamilya na nakapaskil sa dingding. Sila ang aking inspirasyon sa pagtitiis dito sa UAE bilang isang engineer. Subalit sa kabila ng mga ngiti sa kanilang mga larawan, may lihim na bumabagabag sa aking kalooban. Ang katotohanang hindi ko pa rin maamin sa kanila. Noong unang buwan ko bilang OFW, tila puno ng kasiguraduhan ang bawat hakbang ko. Ang sweldo ko ay sapat para sa mga pangangailangan at luho ng aking pamilya sa Pilipinas. Regular kong ipinapadala ang remittance sa kanila. Ngunit sa paglipas ng mga buwan, naramdaman kong tila hindi ito sapat. Dito nagsimula ang aking desisyon na palitan ang halaga ng remittance para maitago ang katotohanan. Ang aking kinikita ay unti-unting nagkukulang. Sa isang banda, ang pagtaas ng gastusin dito sa UAE at ang hindi inaasahang pagkakaroon ng utang dahil sa isang emergency ay naging sanhi ng aking pag-a-adjust sa remittance. Sinubukan kong panatilihin ang imahe ng pagiging matagumpay sa harap ng aking pamilya. Kahit na ang katotohanan ay unti-unti akong nadarapa sa mga obligasyon. Ang pagtakip sa pinansyal na pagkukulang ay naging isang laro ng kaligtasan. Isang laro na tila ako lang ang naglalaro. Sa bawat pagkakausap namin ng aking asawa sa telepono, pilit kong itinatago ang kaba. Palagi niyang sinasabi kung gaano siya kasaya sa mga pinapadala kong pera at kung paano nakakatulong ito sa pag-aaral ng mga bata. Sa bawat papuri niya, nararamdaman ko ang bigat ng aking kasinungalingan. Ngunit kailangan kong ipagpatuloy ang palabas na ito hanggang sa makahanap ako ng paraan upang malutas ang problema. Isang gabi, habang nagkakape sa isang maliit na coffee shop malapit sa aming site, nakilala ko si Ahmed, isang accountant na taga-Egypt. Nakipagkaibigan siya sa akin at sa aming mga pag-usap, unti-unting lumalabas ang kanyang kaalaman sa mga iba't ibang paraan ng pamamahala sa pera. Naging interesado ako sa mga ideya niya, lalo na sa mga posibilidad ng pag-invest. Sinabi niya na may mga pagkakataon na maaaring magparami ng pera sa pamamagitan ng mga legal na paraan, basta't alam mo kung paano ito gawin. Sa pagkakataong iyon, tila nabuhayan ako ng pag-asa. Baka ito na ang solusyon sa problema ko. Nagpatulong ako kay Ahmed para mas maunawaan ng mga pasikot-sikot ng pag-invest. Bawat hakbang na aming tinatalakay ay nagbibigay sa akin ng pag-asa na maaari ko pang maituwid ang aking sitwasyon. Sa kabila ng pag-asa, hindi ko maiwasan ang kaba. Ano ang mangyayari kapag nalaman ng pamilya ko ang aking ginawa? Paano kung hindi gumana ang plano ko? Ang mga tanong na ito ay patuloy na bumabagabag sa aking isipan. Isang umaga, habang ako'y nagmamadaling pumunta sa opisina, nakatanggap ako ng tawag mula sa bangko. Hindi ko inaasahan ang balita na natanggap ko. May hindi inaasahang deposito sa aking account. Ang halaga ay higit pa sa inaasahan ko. Agad akong nagtanong sa bangko tungkol dito. Ngunit hindi nila maipaliwanag kung saan ito galing. Mula sa kaba, napalitan ito ng kuryosidad at takot. Sino ang nagdeposito ng ganitong kalaking pera sa aking account? Sa paglipas ng mga araw, hindi mawala sa isip ko ang misteryosong deposito. Patuloy kong sinusubukan ang pag-invest kasama si Ahmed. Ngunit ang misteryosong pera ay tila isang palaisipan na hindi ko mahanap ang sagot. Hanggang sa isang gabi, habang ako'y nag-iisa sa aking apartment, may kumatok sa aking pintuan. Hindi ko inaasahan kung sino ang aking makikita. Isang lalaki na hindi pamilyar ang nakatuksedo ang nakatayo sa harap ko. "Are you Mr. Ramos?" Tanong niya, gamit ang isang malalim at seryosong boses. Tumango ako, hindi pa rin makapaniwala sa nangyayari. "Good," sabi niya. "We need to talk about the money you received." "It's important."
Sa sandaling iyon, bumilis ang tibok ng puso ko. Ano ang ibig sabihin nito? Ano ang kinalaman ng misteryosong deposito sa taong ito? At bakit tila isang malaking puzzle ang aking kinasasadlakan? Sa pagtatapos ng alaalaing sa araw, napagtanto kong ang aking lihim na pagtatago ng remittance ay nagbukas ng isang mas malaking misteryo. Isang misteryo na maaaring magdulot ng mas malaking gulo sa aking buhay. Ngunit sa kabila ng takot, alam kong kailangan kong harapin ang katotohanan ito. Ang tanong ay, paano ko ito haharapin? At sino ang mga taong kasama ko sa larangan ng laro na ito? Sa puntong iyon, natanto ko na ang aking kwento ay hindi lamang tungkol sa financial drama. Ito ay isang misteryo na ang twist at turn ay hindi ko inaasahan. Isang palaisipan na ang mga piraso ay unti-unting nabubuo sa harap ko. Ngunit, ang pinakamalaking twist ay hindi ko pa rin alam kung paano magtatapos ang lahat. Hindi ko alam kung saan ako hahantong sa desisyong ito. Pero sa bawat padala ko ng pera sa Pilipinas, parang may bumibigat sa dibdib ko. Ang sabi ko sa sarili, ginagawa ko ito para sa pamilya. Para sa mga pangarap nilang hindi ko nakuha noon. Pero sa kabila ng mga dahilan, alam kong may isang bagay akong itinatago. Isang katotohanang hindi ko gustong malaman nila. Ang sistema ng pagpapadala ng remittance ay tila naging bahagi na ng buhay ko dito sa UAE. Sa simula, direktang ipinapadala ko ang pera sa bank account ni Lisa, ang asawa ko. Siya na ang bahala mag-budget para sa gastusin sa bahay, sa tuition ng mga bata, at sa negosyo niyang munting sari-sari store. Ngunit nang dumating ang panahong nagsimula akong maglaro ng desisyon, hindi ko na ipinapadala ang buong halaga. Sa halip, gumamit ako ng ibang account. Isang account na hindi niya alam. Naalala ko pa ang unang pagkakataon na ginawa ko ito. Nagpadala ako ng mas maliit na halaga kaysa sa dati, pero sinabihan ko siya na pareho pa rin ang ipinadala ko. Ang natira? Itinabi ko sa bagong account. Sinabi ko sa sarili ko, para sa emergency lang ito, para kung sakaling magipit kami. Pero sa likod ng pangangatwiran, may mas malalim na dahilan. Takot. Mabilis lumipas ang mga buwan, at ang sistema ko ay tila naging perpekto. Hindi man siya nagtanong kung bakit tila mas mahirap ang buhay namin kahit patuloy akong nagpapadala. Natutunan kong huwag magpakita ng ebidensya. Ang perang itinabi ko ay unti-unting lumaki. Isang lihim na deposito na tila naging pananggalang ko sa anumang posibleng mangyari. Ngunit ang tanong, ano ba ang posibleng mangyari? Isang gabi, habang nag-iisa ako sa apartment ko dito sa Abu Dhabi, nakatanggap ako ng tawag mula sa kaibigan kong si Marco. Isa rin siyang OFW dito, pero hindi tulad ko, mas magulo ang buhay niya. Lagi niyang sinasabi sa akin na ang trabaho niya bilang mekaniko ay hindi sapat para sa pamilya niya sa Cebu. Kaya't minsan, nagkakasundo kaming magkwentuhan tungkol sa buhay OFW, tungkol sa mga sakripisyo, at tungkol sa pera. Pero ang tawag niya ngayon ay hindi pangkaraniwan. Pare, may narinig ako tungkol sa'yo. Bungad niya, halatang may halong kaba ang tono ng boses niya. Bakit? Ano na naman yan? Sagot ko. Pilit na pinananatiling normal ang tono ko. May nagsabi sa akin na may ginagawa kang hindi tama sa remittance mo. Totoo ba to? Tanong niya. Diretsahan. Halos mabitiwan ko ang telepono. Sino ang nagsabi? At paano nila nalaman? Ang buong sistema ko ay napakaingat. Sinigurado kong walang bakas ang mga ginagawa ko. Anong sinasabi mo, Marco? Hindi ko alam kung saan mo nakuha yan. Yan! Sagot ko. Sinubukan kong itago ang pagkataranta. Pare, hindi ko alam kung sino ang nagsabi. Pero ang narinig ko, may account ka raw na iba. Na hindi mo raw ibinibigay lahat ng pera sa pamilya mo.
Totoo ba to, Anetto? Hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong niya. Kung aaminin ko, malalaman niya ang lihim ko. Pero kung itatanggi ko, baka lalo niyang usisain. Kaya't ginawa ko ang alam kong paraan upang makaligtas. Umiwas. Marco, hindi ko alam kung sino ang nagkakalat ng tsismis. Pero sigurado akong malinis ang ginagawa ko. Wala akong ibang account. Siguro kung sino man yang nagsabi sa'yo, gusto lang akong siraan. Sabi ko. Ngunit ramdam ko ang pawis na tumutulo sa noo ko. Hindi pa rin siya kumbinsido. Pare, ingatan mo ang sarili mo. Hindi biro ang ganyang usapin. Kung may ginagawa kang ang mali, baka may nakakakita sa'yo. At kung wala naman, siguro dapat mong malaman kung sino ang nagkakalat. Delikado to. Pagkatapos niyang ibaba ang tawag, hindi ako nakatulog buong gabi. Sino ang nakakita? Ang buong sistema ko ay nasa ilalim ng radar. Walang papel, walang ebidensya, walang koneksyon. Ngunit kung may nagsasabi na may alam sila, ibig bang sabihin may naliligaw na mata na nakatutok sa akin? Pagkalipas ng ilang araw, natanggap ko ang isang email mula sa isa sa mga remittance center na palagi kong ginagamit. Ang paksa ng email ay simple. Verification of transactions. Akala ko, normal na routine lang ito. Ngunit nang buksan ko ang email, halos hindi ako makahinga sa nabasa ko. Dear Mr. Reyes, we have noticed irregularities in your remittance transactions. Specifically, we have identified multiple accounts receiving funds under your name. As part of our compliance process, we request your immediate clarification regarding these activities. Failure to respond within 7 days may result in the suspension of your account. Irregularities, multiple accounts. Ang buong sistema kong itinago ng maingat ay biglang nabunyag. Pero paano? Wala akong iniwan na bakas. At ang mas nakakatakot. Kung malaman ito ni Lisa, paano ko ipapaliwanag ang lahat? Sa gitna ng pag-aalala, tumunog ang phone ko. Isang notification mula sa WhatsApp. Nang tingnan ko ang sender, halos tumigil ang tibok ng puso ko. Ang mensahe ay mula sa isang hindi kilalang numero. Walang pangalan. Isang simpleng mensahe lang ang nakalagay. Alam ko ang ginagawa mo. Kung ayaw mong masira ang pamilya mo, maghanda ka. Ay, kung saan. Sa sandaling iyon, naramdaman ko na ang mundo ko ay unti-unting gumuho. Sino ang nagpadala ng mensahe? At paano nila nalaman ang lihim ko? Sa bawat hakbang ko sa makintab na marmol na sahig ng lobby ng aming opisina sa Dubai, dama ko ang bigat ng mga desisyon kong unti-unting bumabalot sa akin. Engineer ako sa isang kilalang kumpanya ng konstruksyon sa UAE at sa bawat araw na lumilipas, mas lalong lumalalim ang pagkalugmok ko sa mundong puno ng lihim at pagkukunwari. Sinimulan ko ang lahat ng ito sa pag-asang makapagbigay ng mas magandang buhay para sa pamilya ko sa Pilipinas. Ngunit sa bawat remittance na pinapalitan ko ng halaga, mas lalo kong nararamdaman ang komplikadong gulo na bumabalot sa akin. Habang umupo ako sa aking mesa, muling bumalik sa akin ang alaala ng unang beses kong ginawa iyon. Ang pagpalit ng aktwal na halagang ipinadala ko para maitago ang tunay kong kinikita. Gusto kong ipakita sa pamilya ko na sapat na ang kinikita ko para sa kanila. Na kaya kong ibigay ang lahat ng kanilang pangangailangan. Ngunit sa likod ng bawat mensahe na ipinapadala ko sa kanila, may mga lihim akong itinatago. Mga lihim na sa tingin ko'y hindi na nila dapat pang malaman. Pagkatapos ng ilang oras ng trabaho, natanggap ko ang email mula sa isang hindi kilalang nagpadala. Alam ko ang ginagawa mo. Ito ang nakasaad. Tumayo ang balahibo ko. Sino itong tao na tila alam ang lahat ng aking ginagawa? Hindi ko alam kung paano niya na lamang pinapalitan ko ang remittance na ipinapadala ko.
Agad kong sinuri ang email address, ngunit wala akong makitang kahit ano pang detalye. Nagsimula akong maghinala na baka isa sa mga kasamahan ko ang may alam tungkol dito. Sa kabila ng takot, sinubukan kong ipagpatuloy ang araw ko. Ngunit sa bawat tunog ng telepono o pagdating ng bagong email, dama ko ang panganib na parang anino sa likuran ko. Sa huli ng araw, nagdesisyon akong bisitahin ng isa sa mga kaibigan kong si Ahmed, na nagtatrabaho rin sa parehong kumpanya. Si Ahmed ang isa sa mga pinagkakatiwalaan kong tao dito. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko alam kung maaari ko pa siyang pagtiwalaan. Ahmed, may problema ako. Bungad ko sa kanya pagdating ko sa kanyang apartment. Nakita ko ang kanyang pagkabahala sa ekspresyon ng kanyang mukha. Ano ang nangyari? Tanong niya. Ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa email at sa lihim kong ginagawa sa remittance. Habang nagkukwento ako, pansin ko ang kanyang pag-aalala. Hindi para sa akin, ngunit tila para sa sarili niya. May mga tao sa kumpanya na masyadong mapanlinlang, sabi ni Ahmed. Habang nagkakape kami sa kanyang sala. Mas mabuti pang maging maingat ka. Kung ako sa'yo, itigil mo na ang ginagawa mo. Ngunit paano ko ititigil ang isang bagay na naging bahagi na ng buhay ko? Paano ko haharapin ang pamilya ko kapag nalaman nilang hindi pala sapat ang kinikita ko para sa kanilang mga pangarap? Pag-uwi ko, pinag-isipan kong mabuti ang mga sinabi ni Ahmed. Alam ko na sa bawat araw na lumilipas, mas lalong lumalaki ang panganib na dala ng aking mga lihim. Ngunit may bahagi sa akin na nagsasabi pa ring kaya ko itong kontrolin. Sa kabila ng lahat, alam kong hindi ako nag-iisa. May mga tao sa paligid ko na handang tumulong, kahit na hindi ko pa alam kung sino sila. Kinabukasan, habang papunta ako sa opisina, napansin kong may sumusunod sa akin. Naramdaman ko ang kakaibang presensya sa likuran ko. At sa bawat pagliko ko, naroon siya, isang lalaking nakasuot ng itim na jacket. Tila nagmamasid sa bawat galaw ko. Hindi ko alam kung konektado ito sa email na natanggap ko. Ngunit, alam kong hindi ito magandang senyalis. Pagdating ko sa opisina, nagulat ako nang makita kong may bagong email na naman akong natanggap. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito tungkol sa mga lihim ko. Kung gusto mong malaman ang katotohanan, pumunta ka sa address na ito. Nakasaad sa mensahe. Kasama ng email ang isang address na hindi ko kilala. Sino itong taong patuloy na nagbabantay sa akin? Ano ang gusto niyang ipahiwatig? Sa huli ng araw, nagdesisyon akong sundan ang address. Alam kong delikado. Ngunit sa tingin ko'y ito na ang tanging paraan para malaman ang totoong nangyayari. Pagdating ko sa lugar, nagulat ako sa aking nakita. Isang lumang gusali, tila napabayaan. Ngunit may mga tao sa loob na tila nagmamasid sa akin. Sa isang sulok, may pamilyar na mukha akong nakita. Si Ahmed. Ano ang ginagawa mo rito? Tanong ko, punong-puno ng pagtataka. Ngumiti siya, ngunit sa kanyang mga mata, may lungkot na hindi maipaliwanag. May mga bagay na hindi mo pa alam, sabi ni Ahmed, at oras na para malaman mo ang lahat. Sa mga sandaling iyon, dama ko ang takot at pag-aalinlangan. Ano ang ibig sabihin ni Ahmed? Ano ang tunay niyang layunin? Sa likod ng lahat ng ito, may mga tanong na nag-uumpisa nang bumuo sa isipan ko. Mga tanong na kailangan kong harapin, kahit ano pa ang maging kapalit. Sa bawat padala ko ng pera sa Pilipinas, dala nito ang bigat ng bawat patak ng pawis ko sa init ng disyerto. Engineer ako sa UAE, ngunit sa kabila ng sweldo, tila mas mabigat ang obligasyon ko kaysa sa inaasahan ko noong una. Sa bawat buwan, sa tuwing pipindutin ko ang send sa remittance app, palagi akong may kaunting kaba sa dibdib. Hindi dahil sa perang nawawala,
kundi sa lihim na pilit kong itinatago. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng desisyon. Noong una, ang perang padala ko ay diretso sa pamilya ko. Kay mama, kay papa, at sa kapatid kong si Janice na hindi aaral pa sa kolehiyo. Alam kong kailangan nila iyon, lalo na't ako ang pangunahing sumusuporta sa kanila mula pa nang magdesisyon akong magtrabaho sa ibang bansa. Pero sa paglipas ng panahon, unti-unti kong napansin na tila ang perang pinapadala ko ay hindi nagagamit ng maayos. May mga gastusin na hindi ko maintindihan kung saan napupunta. Ang mga bayarin sa kuryente, tubig at matrikula ni Janice ay tila laging kulang, kahit na mas malaki pa ang ipinapadala ko kaysa sa inaasahan nilang budget. Kuya, dagdagan mo naman ang pinapadala mo. Tumataas ang tuition ko at may binabayaran pa si mama kay Aling Berna. Sabi ni Janice sa tawag namin noong isang linggo. Bakit ba parang hindi natatapos ang utang na yan? Tanong ko sa kanya. Pilit na itinatago ang pagkainis sa tono ng boses ko. Hindi ko na siya sinagot, pero alam kong unti-unti akong nauubos. Sa huli, napilitan akong kumilos nang hindi nila alam. Sa susunod na padala ko, hindi ko sinabi sa kanila na hindi na lahat ng pera ay diretsong pumunta sa account ni mama. Bago ko pindutin ang send, nilipat ko ang bahagi nito sa sarili kong savings account dito sa UAE, isang account na hindi nila alam na mayroon ako. Habang lumalaki ang halagang natitira sa account kong ito, sinimulan kong tanungin ang sarili ko. Tama ba ang ginagawa ko? O niloloko ko lang ang sarili kong pamilya? Pero hindi ito ang tunay na dahilan kung bakit ako kinakabahan. Hindi lang ito tungkol sa perang inililihim ko. May mas malaki pang bagay na hindi ko maamin kahit kanino, ni sa sarili ko. Isang araw, habang nasa site ako ng project naming residential tower sa Dubai, tumawag si mama. Agad akong nag-pause sa ginagawa ko at sumilong sa lilim ng scaffolding para sagutin ang tawag. Anak, bakit parang kakaunti ang nakuha namin nitong buwan? May problema ba sa trabaho mo? Tanong niya. Ang tono ng boses niya ay nag-aalala, pero may halong pagtatampo. Mama, may konting delay lang sa incentive namin dito. Ayos lang, maayos na sa susunod na buwan. Sagot ko, pilit na itinatago ang pag-aalinlangan sa boses ko. Alam kong hindi siya kumbinsido, pero wala siyang magagawa kundi tanggapin ang paliwanag ko. Pagkatapos ng tawag, bumalik ako sa trabaho, pero hindi mawala sa isip ko ang sinabi niya. Kailangan ko bang itigil ang ginagawa ko? O kailangan ko bang ipagpatuloy ito para sa sarili kong kaligtasan? Pag-uwi ko sa maliit kong apartment, binuksan ko ang laptop ko at sinuri ang mga transaction history ng remittance ko. Sa bawat buwan, mas dumadami ang porsyentong inilalagay ko sa lihim kong account. Pero sa mismong araw na iyon, may napansin akong kakaiba. Sa isang transaction na ginawa ko 2 buwan na ang nakalipas, may halagang lumabas mula sa account ko na hindi ko naaalala na inilagay ko. Nag-scroll ako pababa, pilit hinahanap ang detalye ng transaksyon. Ang perang iyon, na nagkakahalaga ng mahigit 20,000 dirhams, halos kalahating milyon sa piso, ay na-transfer sa isang account na hindi ko alam kung sino ang may-ari. Sa kaba, agad akong tumawag sa bangko. Sinabi nila na ang transaksyon ay ginawa gamit ang account ko at ang autentikasyon ay dumaan sa sarili kong telepono. Pero paano? Wala akong natatanda ang ginawa ko yon. Impossible. Bulong ko sa sarili ko habang nanlalamig ang mga palad ko. Kinagabihan, habang nakaupo ako sa sofa at hawak ang telepono, biglang tumunog ang WhatsApp ko. Isang message mula sa hindi kilalang numero ang natanggap ko. Binuksan ko ito at sa loob ng ilang segundo, natulala ako sa nabasa ko.
Alam kong may inililihim ka, pero hindi ako galit. Kuya, mas magugulat ka sa kung anong alam ko. Ang huling salita, kuya, ay nagbigay sa akin ng kakaibang kaba. Ang tanging tao na tumatawag sa akin ng ganito ay si Janice. Pero bakit? At ano ang ibig niyang sabihin? Napaisip ako. Paano kung alam niya ang tungkol sa perang inililihim ko? O mas malala pa, paano kung siya ang may kinalaman sa nawawalang 20,000 dirhams? Sa aking pagbalik sa apartment matapos ang mahabang araw ng trabaho, hindi ko maiwasang mag-isip tungkol sa aking mga hakbang sa nakaraan. Ang mga lihim na itinago ko ay tila mga multong patuloy na sumusunod sa akin. Sa tuwing tinatanggap ko ang aking sahod, may bahagi ng aking sarili na nag-aalangan, batid ang bigat ng aking ginawa. Ngunit ang desisyon kong manipulahin ang halaga ng aking remittance ay hindi basta-basta. May dahilan at pangangailangan, ngunit hindi ko pa rin maiwasang tanungin ang aking sarili. Hanggang kailan ko maitatago ang katotohanan? Sa ilalim ng liwanag ng buwan, sinimulan kong i-review ang aking mga dokumento. Ang mga bank statement, ang mga resibo, at ang mga talaan ng transaksyon. Lahat ay nasa harapan ko. Matagal ko nang pinag-aralan kung paano panatilihing malinis ang aking mga lihim. Ngunit ngayon, tila may hindi inaasahang pagbabago. Isang email ang dumating mula sa aking kapatid na si Ana. Kuya, may kakaiba sa remittance mo nitong buwan. Parang kulang, ang sabi niya. Nararamdaman ko ang kaba sa dibdib ko. Alam kong hindi ko siya basta-basta maloloko. Matalino si Ana at alam kong may suspetsa na siya sa mga nangyayari. Sa kabila ng aking kaba, nagpa siya akong tawagan siya. Ana, kamusta? Nabasa ko ang email mo. Bungad ko. Sinusubukang panatilihin ang kalmado sa boses ko. Kuya, may problema ba? Parang may mali sa perang natatanggap natin. Alam mo naman na ginagamit natin ito para sa negosyo at sa mga gastusin dito. Sagot niya. Tumigil ako, pinag-isipan kung paano ko ipapaliwanag ang sitwasyon. Ana, may mga bagay lang na kailangan kong ayusin dito. Pero huwag kang mag-alala. Nasa tamang kamay lahat. Kuya, sigurado ka ba? Kasi nagkausap kami ni Mama. At may napansin din siya. Hindi ito ang unang beses na nagkulang ang remittance. Patuloy niya, ang pag-aalala sa kanyang tinig ay hindi maitatago. Alam kong hindi na ito pwedeng ipagpaliban. Kailangan ko nang harapin ang katotohanan. Ana, may kailangang malaman ka. May mga bagay akong ginawa para masiguradong may sapat tayong pera. Hindi ko ito gustong gawin, pero kailangan. Pigil ang aking damdamin. Ngunit alam ko ring panahon na para sabihin ang totoo. Bakit kuya? Ano bang nangyayari dyan? Tanong niya, puno ng pag-aalala. May mga hindi inaasahang gastusin dito at minsan kailangan kong gumawa ng paraan para makabawi. Pero lahat ng ito ay para sa ating pamilya. Hindi ko sinasadya na magkulang. Sagot ko. Ang mga salitang tila bumibigat sa bawat pagbigkas. Tahimik si Ana, ngunit ramdam ko ang pag-unawa at pag-aalala sa kanyang boses. Kuya, alam kong mahirap ang sitwasyon mo diyan. Pero sana maging tapat ka sa amin. Alam mo namang handa kaming tumulong kung kailangan. Naramdaman ko ang bahagyang ginhawa sa kanyang mga salita. Ngunit alam kong hindi pa ito tapos. Kailangan ko pa ring ayusin ang gusot na aking ginawa. Habang nag-uusap kami, napansin kong may kakaibang tunog na nagmumula sa aking laptop. May bagong email na naman, ngunit hindi ito karaniwang mensahe. Ito ay isang notification mula sa bangko. Isang seguridad alert. Kuya, ano yan? Tanong ni Ana. Naririnig ang tunog mula sa kabilang linya. Sandali lang, Ana. May kailangan akong tingnan. Sagot ko. Binuksan ang email na naglalaman ng alert mula sa bangko.
Ang mensahe ay nagsasaad ng isang hindi autorisadong transaksyon na naganap sa aking account. Mabilis kong sinuri ang mga detalye. At doon ko nakita ang isang malaking halaga na na-transfer sa isang hindi pamilyar na account. Ana, mukhang may ibang problema dito. May malaking transaksyon na naganap sa account ko at hindi ko alam kung paano ito nangyari. Paliwanag ko, ang takot ay nagsimulang lumukob sa akin. Naramdaman ko ang pag-aalala ni Ana sa kabilang linya. Kuya, kailangan mong ayusin yan. Baka may iba pang makaalam ng impormasyon mo. Mabilis kong kinuntak ang bangko. Ngunit habang naghihintay sa kanilang tugon, isang kakaibang email ang dumating. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang sender. Nagsasabing, alam niya ang aking ginagawa at may mga patunay siya. Ang email ay naglalaman ng mga larawan ng aking mga transaksyon, mga resibo at mga dokumento. Lahat ng mga bagay na akala ko ay ligtas ang pagkakatago. Kuya, anong nangyayari? Tanong ni Ana. Nararamdaman ang tensyon sa aking boses. Ana, mukhang may mas malalim pang problema. May taong nagmamasid sa akin at hindi ko alam kung sino siya. Sagot ko. Ang kaba ay nagiging takot. Sa puntong ito, alam kong kailangan kong kumilos. Hindi lamang para sa aking sarili, kundi para sa aming pamilya. Ngunit sino ang nasa likod ng mga ito? At paano niya nalaman ng aking lihim? Habang iniisip ko ang mga hakbang na gagawin, naririnig ko ang mga hakbang sa labas ng pintuan ng aking apartment. Dahan-dahang bumukas ang pinto, at doon ko nakita ang isang pamilyar na mukha. Isa sa mga kasamahan ko sa trabaho, si Mark. Sa kanyang mga mata, may kakaibang ekspresyon. Tila may alam siya na hindi ko inaasahan. Mark, anong ginagawa mo dito? Tanong ko. Nagsisimula ang aking pag-aalinlangan. Alam ko ang ginagawa mo at may kailangan tayong pag-usapan. Sagot niya. Isang pahiwatig ng isang mas malalim na misteryo ang nagbabantay sa akin. Sa bawat araw na nagdaraan, lalong bumibigat ang aking pakiramdam. Matagal ko nang alam na may mali. Ngunit pilit kong ikinukubli sa likod ng mga ngiti sa tuwing kausap ko sila sa video call. Ang mga magulang ko ay masaya sa pinapadala kong pera. Ang mga kapatid ko ay patuloy na nangangarap dahil sa aking suporta. Ngunit sa likod ng mga matataas na gusali ng Dubai, may lihim akong itinatago. Isang lihim na nagpapabigat sa aking konsensya. Isang gabi, habang nakaupo ako sa isang bench sa tabi ng Dubai Fountain, naalala ko ang mga pangako ko sa kanila. Simpleng buhay lamang ang gusto ko noon. Pero ngayon, tila hindi ko na matakasan ang komplikadong sitwasyon na kinasangkutan ko. Nagdesisyon akong i-chat si Marco, ang kaibigan kong accountant na nagtatrabaho din dito. Siya ang tanging tao na pinagkakatiwalaan ko pagdating sa aking kalagayan. Marco, kailangan kita. Mensahe ko sa kanya. Hindi nagtagal. Nag-reply siya. Saan ka? Tara, usap tayo. Nagkita kami sa isang maliit na kafe na madalas naming puntahan. Sa bawat pag-uusap namin, palaging may pag-asa akong makahanap ng solusyon. Ngunit sa pagkakataong ito, tila wala akong makita. Ano na ang plano mo, bro? Tanong ni Marco habang iniinom ang kanyang kape. Marco, hindi ko na kaya. Paunti-unti nang nababawasan ang savings ko. Paano ko ba sasabihin sa kanila na wala na ang perang pinapadala ko? Sagot ko. Puno ng pag-aalala. Alam kong hindi magiging madali. Lalo na't nagawa ko ng palitan ng remittance para maitago ang totoong sitwasyon ko. Sa halip na sa savings account ko mapunta ang pera, sa account ng isang investment firm na ni-refer sa akin ng isang kakilala. Nagsimula ang lahat sa pangarap kong mapabilis ang pagtupad sa mga plano ko para sa pamilya. Isang bagong bahay, magandang edukasyon para sa mga kapatid, at mas komportabling buhay para sa mga magulang.
pero sa kagustuhan kong mapabilis ang lahat. Nabigahani ako sa ideya ng quick investment. Sa una, kumikita ako. Ngunit kalaunan, nagsimula ng magbago ang takbo. Unti-unti, ang mga dividends na inaasahan ko ay nawala. Nagising ako isang umaga at natanto ko na ang lahat ng pinaghirapan ko ay tila nawawala na parang bula. Bro, may alam ka bang ibang paraan para mabawi ang mga nawala? Tanong ko kay Marco, puno ng pag-asa. Ngunit sa tingin niya, alam kong wala siyang maisagot. Wala akong alam, pero may naririnig akong mga kwento tungkol sa ibang mga nag-invest na nakabawi. Baka pwede mong subukan maghanap ng ibang paraan. Nagdesisyon akong magsaliksik. Kailangan kong malaman kung paano ko maibabalik ang perang nawala. Nagsimula akong makipag-ugnayan sa mga tao sa likod ng investment firm na pinagkatiwalaan ko. Ngunit sa aking paghahanap, isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero ang natanggap ko. Kailangan mo bang malaman ang katotohanan? Tanong ng boses sa kabilang linya. Nagulat ako. Hindi ko alam kung paano o bakit ako tinawagan ng taong ito. Sino ka? Ano ang kailangan mo? Tanong ko. Puno ng kaba. Nasa akin ang mga sagot na hinahanap mo. Kung gusto mong malaman ng lahat, puntahan mo ako sa address na ito. Sinabi niya ang address bago tuluyang binaba ang tawag. Hindi ko alam kung dapat ko ba siyang pagkatiwalaan, ngunit sa kabila ng lahat ng panganib, nagdesisyon akong sundin ang sinabi niya. Kinabukasan, sa pagpunta ko sa ibinigay na address, isang lumang gusali ang bumungad sa akin. Nasa paligid ang katahimikan, tila ba walang tao. Pagpasok ko, isang maliit na opisina ang bumungad. Sa gitna nito, isang lalaking nakasuot ng simpleng damit ang nakaupo sa isang desk. Ikaw ba ang tumawag sa akin? Tanong ko, puno ng pagdududa. Oo, sagot niya. Hindi nag-aksaya ng oras. Alam ko ang lahat ng nangyari sa investment mo. Alam ko kung paano ka niloko ng mga tao sa likod nito. Nagpatuloy siya, ipinaliwanag ang bawat detalye ng panluloko. Kung paano nila ginamit ang pangalan ng isang kilalang kumpanya para makapang-akit ng mga investors. Kung paano nila pinalitan ang mga dokumento para magmukhang lehitimo ang operasyon. Habang nakikinig ako, hindi ko maiwasang magalit. Paano ko ba nagawang maging biktima ng ganitong klaseng panloloko? Ang lahat ng ito ay parang bangungot na hindi ko matakasan. Ngunit sa likod ng galit, isang bagong pag-asa ang bumalot sa akin. Ang lalaking ito, ang kanyang kaalaman, ay maaaring maging susi para mabawi ko ang lahat. Ngunit may kapalit ang impormasyon. Sabi niya bago ko pa man maisip na magpasalamat. Kailangan mo akong tulungan sa isang bagay na hindi ko kayang gawin mag-isa. Tumigil ang oras sa paligid ko. Ano ang kapalit na ito? Ano ang kailangan niyang gawin ko para sa kanya? Ang kanyang mga mata ay puno ng misteryo. At sa kabila ng lahat ng pag-aalinlangan, alam kong wala akong ibang pagpipilian kundi tanggapin ng alok. Ngunit, anong kapalit ang hinihingi niya? At paano ito makakaapekto sa buhay ko at ng aking pamilya? Sa puntong ito, alam kong walang atrasan. Isa itong hakbang na puno ng panganib. Ngunit ito na ang tanging pagkakataon ko para mabawi ang nawala. Ang mga susunod na hakbang ay hindi na para sa akin lamang, kundi para sa pamilya ko na umaasa sa akin. Sa tuwing nagbibilang ako ng araw na lumilipas dito sa Abu Dhabi, parang mas lalong bumibigat ang dibdib ko. Hindi ko alam kung kaya ko pang itago ang lahat ng ito. Pero wala akong ibang pagpipilian. Ang bawat hakbang ko ay parang paglalakad sa gilid ng bangin. Isang maling galaw. At lahat ng pinaghirapan ko ay babagsak. Ngunit ngayong gabi, may kakaiba. Isang bagay na hindi ko inaasahan. Ang araw ay sinimulan ko ng parang ordinaryo.
Bumangon ng maaga, nagkape, at pumasok sa opisina. Bilang isang engineer, sanay akong tumutok sa mga detalyeng teknikal. Pero sa totoo lang, mas marami akong iniisip na personal kaysa sa trabaho. Ang padala kong remittance kahapon ay maayos na naihulog. Ngunit ang lihim na transaksyong ginawa ko sa likod nito ay patuloy na bumabagabag sa akin. Alam kong mali ang ginagawa ko. Ang pagpapalit sa halagang ipinapadala ko kay Marisa, sa pamilya ko. Ngunit kung alam nila ang tunay na halaga ng pera ko, hindi ko alam kung paano ko pa mapapanatiling buo ang pangalan ko. Pagka-uwi ko sa apartment, ang plano ko lang talaga ay magpahinga. Ngunit sa pagbukas ko ng pintuan, biglang bumagsak ang puso ko. Isang puting envelope ang nasa ilalim ng pintuan. Walang pangalan, walang marka. Naramdaman ko ang malamig na pawis sa likod ng leeg ko habang dahan-dahan ko itong dinampot. Sino ang magpapadala ng sulat sa akin? At bakit walang anumang palatandaan? Sa loob ng envelope ay isang papel na may maikling mensahe. Nakasulat sa malinis na handwriting. Alam ko ang ginagawa mo. Hindi mo maitatago ito habang buhay. Halos malaglag ang envelope sa kamay ko. Sino ang nagpadala nito? Wala akong ibang pinagsasabihan ng sekreto ko. Ang lihim na pagpapalit ng halaga ng remittance. Ang perang sinasabi kong ipinapadala ko sa pamilya. Ngunit sa totoo'y nagbibigay lang ako ng maliit na porsyento sa kanila. Lahat ng iyon ay nasa isip ko lang. Wala akong sinabihan. Wala akong pinagkatiwalaan. Paano nila ito nalaman? Hindi ko alam kung uupo ba ako o tatayo. Ang daming tanong na bumagabag sa akin. Baka bangungot lang ito. Naisip ko. Pero hindi. Ang papel ay narito sa harapan ko. Ang tinta ay malinaw. At ang takot sa dibdib ko ay hindi gawa-gawa. Sinubukan kong mag-isip kung sino ang posibleng gumawa nito. Si Ahmed. Ang kasamahan ko sa trabaho. Pero bakit naman siya makikialam sa buhay ko? Si Marisa, ang asawa ko. Ngunit paano niya malalaman? Hindi niya kailanman kinuwestiyon ang halagang ipinapadala ko. Ang palagi niyang sinasabi sa akin sa tuwing tumatawag siya ay, "Salamat, mahal, malaking tulong ang pera mo sa amin." Hindi ba niya alam? O nagkukunwari lang siya? Hindi ko na napigil ang kaba ko. Tumawag ako kay Marisa, kahit 10 oras na sa Pilipinas. Ang boses niya ay tila inaantok. Pero naroon ang palaging lambing na nagbibigay sa akin ng kaunting ginhawa. "Anong meron, mahal?" Tanong niya sa akin. May problema ba dyan? Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ng tanong, kaya dumiretso na lang ako. "Problema? Wala naman. Bakit mo na itanong?" May nagsabi ba sa'yo tungkol sa pera? May napansin ka ba sa mga padala ko? Tahimik siya sa kabilang linya. Parang may biglang bumagsak sa pagitan namin. Ang tipo ng katahimikang nagsasabing may hindi sinasabi. Wala naman, mahal. Lahat naman ng padala mo ay maayos." "Bakit?" Nagpigil ako ng hininga. Hindi ko alam kung nagpapakatotoo siya o kung may tinatago rin siya mula sa akin. Sa huli, nagpasya akong wag nang banggitin ang sulat. "Wala. Pasensya na kung ginising kita. Mahal kita." "Mahal din kita," sagot niya bago ibaba ang tawag. Ngunit ang pag-uusap namin ay hindi nagbigay ng kasiguraduhan. Sa halip, lalo akong kinabahan. Binalikan ko ang envelope. Wala sa sulat ang pangalan ng nagpadala. Ngunit sa likod nito ay may nakasulat na address. Isang lugar dito sa Abu Dhabi. Hindi ko alam kung pupunta ba ako o iiwas. Pero ang kuryosidad ay hindi ko mapigilan. Kaya kinabukasan, pagkatapos ng trabaho, nagdesisyon akong puntahan ang address na iyon. Ang lugar ay isang lumang gusali, tahimik at halos walang tao. Sa pinto ng tinukoy na apartment, kumatok ako ng 3 beses. Walang sumagot.
Ngunit sa ikatlong katok, bumukas ang pinto. At sa harapan ko ay isang pamilyar na mukha. Isang lalaki na hindi ko inaasahang makita. Si Omar, ang kaibigan kong matagal nang umalis sa kumpanya namin. Halos 2 taon na ang nakaraan. Ngunit bakit siya narito? At ano ang koneksyon niya sa sulat? Ngumiti si Omar. Ngunit may kakaibang lamig sa kanyang mga mata. Matagal na kitang hinahanap, Kael, sabi niya. Bakit? Tanong ko, nanginginig ang boses. Alam ko ang ginagawa mo at oras na para pagbayaran mo ang lahat ng kasinungalingan. Napako ako sa kinatatayuan ko. Ang mundo ko ay tila biglang bumagsak. Paano niya nalaman? At ano ang ibig niyang sabihin sa pagbayaran? Hindi ko alam kung paano ako makakawala sa sitwasyong ito. Ngunit ang sigurado, ang lihim ko ay hindi na lihim. Sa loob ng halos 1 linggo, hindi ako makatulog ng maayos. Ang bawat tunog ng telepono, bawat email na pumapasok sa aking inbox, tila may dalang banta. Hindi ko alam kung paranoia lamang ito o kung talagang may nagmamasid sa akin. Pero isang bagay ang sigurado. Ang lihim ko ay patuloy na nagiging mas mabigat sa bawat araw na lumilipas. Isang gabi, habang nagpapahinga ako sa maliit kong kwarto dito sa Abu Dhabi, biglang tumunog ang aking telepono. Hindi ito ordinaryong tawag mula sa pamilya o kaibigan. Private number. Bago ko pa man masagot, bigla itong nawala. Sumunod, isang text message ang pumasok. Sa Nizapur siya nakita ko kung paano mo binago ang remittance. Hindi magtatagal, malalaman din nila. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Sino ito? Paano niya nalaman? Pinilit kong kalmahin ang sarili. Pero ang mga kamay ko'y nanginginig habang binabasa ang mensahe ng paulit-ulit. Ang mga susunod na araw ay naging mas nakakabahala. Sa tuwing pupunta ako sa opisina, tila may mga mata na nakatingin sa akin. Bawat kasamahan kong nakakasalubong, iniisip ko kung sila ba ang nagpadala ng mensahe. Kahit ang paglalakad sa grocery ay naging mapanganib sa pakiramdam ko. Ngunit hindi ko pwedeng magpatalo sa takot. Ang plano ay malinaw. Kailangan kong panatilihing sikreto ang aking ginagawa. Hindi pwedeng malaman ng pamilya ko na ang perang ipinapadala ko ay hindi ang buong sweldo ko. Ang malaking bahagi nito ay nililihis ko sa isang hiwalay na account para sa sarili kong layunin. Isang layunin na hindi ko pa rin lubos na masabi kung tama o mali. Isang araw, tumawag ang nanay ko mula sa Pilipinas. Tumatawa siya, masaya, at nagpasalamat sa pinadala kong pera noong nakaraang buwan. Nakabili na kami ng bagong ref, anak! Ani niya. At alam mo ba, nagsimula na rin kaming magpa-renovate ng bubong. Para akong sinaksak sa dibdib habang naririnig ang boses niya. Paano ko nasikmurang pagnakawan ang sarili kong pamilya? Pero sa parehong pagkakataon, napaisip ako. Hindi ba't para din naman sa kanila ang ginagawa ko? Ang perang itinatabi ko ay para sa mas malaking plano. Isang negosyong magbibigay ng seguridad sa kanilang hinaharap. Sa gitna ng pag-iisip, dumating ang isang balikbayan box mula sa Pilipinas. Nagulat ako dahil hindi ko inaasahan ang padalang iyon. Ang nanay ko ang nag-initiate, sabi niya, para hindi ka masyadong malungkot yan. Binuksan ko ang kahon at naroon ang mga paborito kong pagkain. Adobo sa garapon, kape, tsokolate, pati mga bagong damit. Pero may isang bagay na nagpatigil sa akin. Sa ilalim ng mga pagkain, may isang maliit na envelope. Binuksan ko ito at tumambad ang isang larawan ng bahay namin sa Pilipinas. Renovated na nga ang bubong, pero may nakasulat sa likod ng larawan. Hindi sa mga nawaslalaw. Anak, salamat sa lahat ng sakripisyo mo, pero huwag mo kaming itago sa mga plano mo. Alam namin ang totoo. Halos mahulog ang envelope sa kamay ko. Alam nila? Paano? Sino ang nagsabi?
Nasa gitna pa ako ng pagpoproseso nang may tumawag sa akin mula sa bangko kung saan ko inililihis ang remittance. Mr. Reyes, maaari ba kayong pumunta sa branch bukas? May kailangang pag-usapan tungkol sa inyong account. Biglang nanikip ang dibdib ko. Ang lahat ng pinaghirapan kong itago, unti-unti nang nalalantad. Ngunit ang mas nakakakilabot ay hindi ko alam kung sino ang gumagalaw sa likod ng lahat ng ito. Kinabukasan, nagpunta ako sa bangko. Pagpasok ko, sinalubong ako ng manager na tila may mabigat na bagay na nais ipahayag. May nag-report ng suspicious activity sa account ninyo, Mr. Reyes. At may supina na rin mula sa Pilipinas. Napalunok ako. Supina, suspicious activity. Hindi ko na alam kung paano ko ito haharapin. Pero bago ko ipaliwanag ang lahat, sabi ng manager, may isa pang tao na nais makausap kayo. Nasa conference room siya. Naglakad ako papunta sa conference room na tila mabigat ang bawat hakbang. Pagbukas ko ng pinto, bumungad ang isang lalaki. Matangkad, nakasuot ng suit at may hawak na folder. Ngunit ang mas ikinagulat ko ay ang mukha niya. Hindi siya estranghero. Siya ang kuya ko. Ngunit ang kuya ko ay nasa Pilipinas, hindi ba? Paano siya narito? At bakit siya tila galit na galit? Alam ko ang lahat, Leo, sabi niya. Malamig ang boses. At hindi mo magugustuhan ang susunod na mangyayari. Napsandal ako sa pader, nanginginig. Hindi ko alam kung paano ako magpapaliwanag. Ang mas nakakakilabot ay ang folder na hawak niya. Bukas at puno ng mga dokumento ng transaksyon ko sa bangko. Kuya, paano mo nalaman? Tanong ko. Halos pa whisper. Ngumiti siya, ngunit hindi iyon mapagkaibigan. Hindi lang ako ang nakakaalam, mas marami pa. At doon ko napagtanto, ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang.